Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Shin Rodriguez, Mama sa Great Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 17 hanggang August 23 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. So guys, we're back. So umpisa na natin ang laban for the sign of Capricorn. Angel Spirit, please give me information pa. So this is something an emperor, no? That being a mature enough person, no? Kumbaga marunong ka dapat magdesisyon, marunong ka dapat tumayo sa sarili mong paa, no? And of course, being something standard person, high, strict, no? Very strict to, no? So sinasabi dito na maaring with the power of God, this is something a powerful person, no? Maaring it's a boss, no? Or a leader. And because this is something a Queen of Cups by healing. Magkakaroon ka na ng healing dito guys, no? Unti-unting paggaling sa iyong mga karamdaman na nararamdaman. So let's see. Additional messages. So this is the King of Swords. This is something a mental clarity, no? May mga bagay na maglilinaw na sa iyo about sa spiritual. May mga bagay na unti-unti mo nang matutuklasan. May mga bagay na mauunawaan mo. At may mga bagay na puputulin mo kung ano may mga bagay na walang kaugnayan sa iyo. This is something a Knight of Cups with an offer proposal, no? Kumaga, this is a lot of offer coming in for you. At sinasabi dito maaaring maglilinaw sa'yo na kung ano yung mga bagay na kailangan mong tanggapin, no? Ooh, wow. So let's see additional messages. So this is 7 of Wands that you are being protected, no? Protektado ka naman daw at may mga bagay na kailangang proteksyonan yung grounds mo. Even your territory, even your love life, career, or finances. So let's see. Additional messages. This is something an Ace of Swords with a breakthrough, no? Magtatagumpay ka naman daw sa anuman larangan, aspeto yan sa buhay mo, na maaring mamayagpag at mabago na ang estadong ginagalawan mo. The Emperor represent what? The Emperor represent the 5 of Pentacles. So this is something a financial loss or something of crisis, no? Kumaga may mga pinagdaanan ka dito, this is the past few months or past few years, but eventually this is something changes coming in for you, no? Kailangan mo lang ng respeto at disiplina sa sarili mo. The Queen of Cups represent the Empress card for a revert. Love yourself first. No, kailangan tutukan, mahalin mo yung sarili mo at unti-unting paghilom sa mga mga bagay na naranasan mo, no? This is something inner child, guys, na may mga bagay na pinagdaanan ka sa mga nakaraang eksena or linggo or buwan man yan, no? Kumbaga, ito yung kumbaga pagmamahal sa sarili, no? Pagtanggap sa sariling kaalaman at kakayanan. Kumbaga sinasabi sa'yo dito na unti-unti mong kumbaga pahalagahan ng sarili mo. No, masyado ka na parang nadidrain, no? Nadidrain ka sa mga tao sa paligid mo, sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob mo sa kanila, sa tulong o obligasyon na pinangahawakan mo, no? So let's see what is the King of Swords. The King of Swords represents the 8 of Wands for fast communication and fast movement, no? Bibilis ang takbo ng eksena, pagbabago na magaganap. This is something a travel, guys, no? Mayroon kang messages, email, proposal, or something information na magdadala sa iyo ng new beginning. And of course, this is something that brings you a new pattern, no? New system, no? Maaaring mabago ang sistema, putulin ang alisin na magbibigay balakid, no? Sa pagtupad at pag-abot ng iyong mga pangarap. So let's see what is the Knight of Cups. Represent the 8 of Pentacles. So this is something focused na trabaho, negosyo, hanap buhay, no? Being dedicated sa ginagawa mo. And there, because this is something an offer. Kumbaga ngayon mawiwindang ka at maliliwanagan ka sa mga bagay pinangahawakan mo sa trabaho na gusto mo, no? Kumbaga ngayon magkakaroon ka ng something realizations, no? This is something an offer.
na maaaring kumbaga ito na yata yung ito na yung tamang pagkakataon or opportunities na maaaring compatible or capable sa'yo, no? So let's see guys, what is additional messages with the Seven of Wands, no? So let's see. What is additional messages with the Seven of Wands? So this is something magician. With something, magician is something spiritual, no? Maaaring, kumbaga, mayroong eksena raw dito tungkol sa spirituality na maaaring protektado ka naman daw ng iyong mga gabay, no? At sinasabi sa'yo dito, this is something an offer with a God na maaaring, kumbaga, pinapangalaga na pinoprotection ka ng iyong mga gabay. So let's see. Additional messages with the Ace of Swords, no? Tingnan natin itong Ace of Swords na to. Represent the Chariot card with the taking actions, guys, no? Kailangan mong kumilos, gumalaw. Kung gusto mo magtagumpay sa ginagawa mo, baguhin ang sistemang ginagalawan mo. At sinasabi sa'yo dito, nasa sa iyo ang pagkakataon at panahon para mabago na ang mundong ginagalawan mo. At sinasabi dito, this is something to joining forces na maaaring tumulong sa'yo, no? Maaaring maabot ang mga pangarap mo, mabago ang sistema mo, no? So, let's see what is the Emperor and the Five of Pentacles. Represent the Knight of Wands, no? Pagod ka na, no? Kumbaga, napakalapit mo na sa success, but eventually, nawawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili or something, nawawalan ka na ng kapit, no? Parang inaan dito na parang nagkakaroon ka na alinlangan or kumbaga pangamba sa sitwasyon na ginagawa mo. But, sinasabi dito na kailangan mong, kumbaga, tahakin, no? Yung landasin na yan, no? Kasi sinasabi sa'yo dito na sa dulo niyan, maaaring magtagumpay ka na. Kaya kailangan mong magtiyaga pa sa kung ano man yung mga pinangahawakan mo ngayon. Kasi nasa tamang proseso at progreso ka eh. No? Mabagal man, pero sigurado ang pagbabago o hindi mo maramdaman ng usad ngayon, pero huwag ka mag-alala. Darating yan sa takdang panahon. The Queen of Cups and the Empress card represent the King of Wands, no? This is something ambition, no? Kumbaga, tingnan mo yung sarili mo na mabago, no? Ang sistema o mundong ginagalawan mo or either yung buhay, no? O sitwasyon mo. At sinasabi sa'yo dito, kailangan patalasin mo yung kaisipan, maging matalino sa mga desisyon na ginagalawan. At sinasabi sa'yo dito, tanggapin at mahalin yung sarili mo, no? At may mga bagay na kakayanan at kaalaman mo na magbibigay sa'yo ng pagyabong, no? The more na tanggap mo yung sarili mo, the more na mamumulaklak ka, no? The more kang gagaling, the more kang mahahasa, no? Kaya kung ano man ang meron ka, dyan mo i-polish your skills mo, yung kakayanan mo, kaalaman mo, no? Kasi ikaw yung magbibigay ng pagbabago sa mundong ginagalawan mo. The King of Swords, because the Eight of Wands, represent the Ace of Wands, na this is something a new beginning coming in for you. No? Kung magbabago ng eksena na to, may mga bagay na kailangan mo lang putulin. May mga bagay lang na kailangan mong baguhin. May mga bagay lang na kailangan mong alisin. Okay? So, let's see what is the Knight of Cups. Represent the Page of Swords. Now, this is something spying, looking, watching at you. Or may mga bagay na kailangan mong tuklasin. Curiosity. No? May mga bagay na kailangan curious ka. Hindi pwedeng, hindi ko alam yung ganito, hindi ko alam yung ganyan. Dapat handa kang matuto. No? Handa ka dapat sa mga bagay na mababago sa sistema mo. No? Mababago sa kaalaman mo or magdadagdag sa kaalaman mo. No? So, let's see what is the Seven of Wands because the Magician represent the Five of Cups. No? So, something regret or disappointment. May mga bagay dito na, kumbaga, sinusubukan na pananampalataya at tiwala mo. No? Kumbaga, ginaano kung hanggang sa kakakapit. But eventually, guys, manampalataya at magtiwala ka kasi lahat ng mga bagay sa ipagpapala. No? So, let's see what is the Ace of Swords because the Chariot card. This is something a Page of Wands, very good news. May magandang balita. No? May magandang takbo na mababago sa sistema mo or sa buhay mo, no? Kailangan mo lang talagang himay-himayin, no? Tuklasin at matutunan yung mga bagay na kailangan mong malaman. So, let's see, guys, no? What is the outcome of this story? Ang pinaka-outcome is the Knight of Cups. Don't you worry, this is something a wish fulfillment. No, may mga bagay na matutupad din sa'yo sa mga pangarap mo. No, may mga bagay lang na below the belt na, no? Parang pinapakita din sa akin dito na may mga bagay na mali ka na at hindi na tama. No? Kailangan mo nang baguhin, lalo-lalo na sa buhay pag-ibig. No? Additional messages dito, this is with the High Priestess. So, that's something secrets or something behind the scenes. No? May mga bagay dito na hindi mo palubos na lalaman. May mga bagay dito na pinakita na sa'yo pero hindi mo
pa rin nakikita. Hinarap na sa'yo pero hindi mo pinapansin. No, it's an opportunity na may mga bagay na kailangan mo lakasan ng pakiramdam mo. Kasi hindi lahat na nakaharap mo ay alam, kumbaga nakikita mo, at may mga bagay na binibigay at dinakain na sa'yo, tinatanggihan mo. Kaya kailangan i-embrace mo yung pagmamahal mo sa sarili mo at pagtanggap mo sa kung ano man na meron ka. So let's see guys, no, what is additional messages with a career? Sa career mo naman, this is something in 9 of Pentacles with a blossoming abundance. No? May paglago, may paglakas na finances dito. Na maaaring pagdating sa career, negosyo, hanap buhay mo, this is something in 8 of Cups with a letting go or moving on. Kailangan mo na baguhin ang negosyo, hanap buhay mo kasi hindi na siya capable or compatible sa iyo, no? Maaring kumbaga hindi siya swak sa iyo, or either kumbaga mali yung sistema mo. So this is something na 6 of Pentacles, this is something you're receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na raw about sa finances, no? At sinasabi sa dito this is something star with a healing and hope. May pag-asa at may mga bagay na unti-unti nang may hilo or matutupad. So let's see additional messages about sa love life. The love life represents the Sun card. This is something pure positive outcome. So magiging maganda na takbo at kalalabasan ng inyong relasyon na ang inyong pagsasama. This is something 7 of Swords, no? Maliliwanagan ka kung sino yung mga bagay na nagsisinungaling behind your back. Mag-ingat ka lang ha, kasi sa pagdating sa relasyon or pagdating sa pag-ibig mo, may sumasapaw talaga dito, no? At may mga bagay na nagsisinungaling dito with the 6 of Cups, no? This is something toxic families, no? Or either toxic friends. Kaya just be aware, no? This is something an ex. May ex pa dito, guys. Additional messages dito with the health, with the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no? Hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, no? Balisa ka dito. At sinasabi din with the 3 of Swords, masakit ang puso mo or may nararamdaman ka sa puso mo na maaari may tumutusok sa puso mo. Ganon. This is something the Moon card. See, this is something illusion or something spiritual, no? Maaring kumbaga sa madaling araw ka tina-target at ginagambala nito. No, mayroon ako na sense dito, guys, na may elementary na maaring gumagambala sa'yo, no? Kaya matuto ka at malaman mo kung ano yung magbibigay ng protection sa'yo, no? Para hindi ka kumbaga magulo. So let's see, guys, what is additional messages with the Romance Angels pagdating sa Mystic Love Oracle deck? So let's see what is the Romance Angels with the Mystic Love Oracle deck. So let's see, guys. Anong chika sa'yo pagdating sa love life? This is something a break-up. See? Forever. Kumaga meron ditong natapusin na, no? Ang relasyong puno ng kasinungalingan, no? Puno ng kalokohan, puno ng mga nakatagong eksena, no? Kumaga sinasabi dito na kung may mga bagay na nagsinungaling sa'yo, may mga bagay na pinilit itago sa'yo, kailangan mo na talagang waksiin at baguhin, no? Ang paniniwala at mga bagay na pinapaniwalaan mo. Kasi may mga bagay dyan na maaaring inuutukan na lang nila, o may mga bagay dyan na pinapakita lang sa'yo yung maling eksena o imahinasyon mo na lamang, no? Kumbaga, akala mo, totoo, yung mga bagay na pinapakita sa'yo, it's not true, guys, no? And this is something hurting, no? Talaga sinasaktan ka talaga niya, no? Kumbaga sinasabi dito na maaring harap-harapan, niloloko ka, or may binibilog lang ang utak mo. This is something gobbling, no? Taking a chance, no? Kumbaga may mga sugal na kailangan mong ilaban, pero may mga sugal na kailangan mong bitawan at pakawalan. So, let's see, guys, no? What is additional messages with, what is that? What is that? Is this something, okay, magical messages. So let's see. Magical fairy messages. Magical fairy messages represent what? Okay, so this is an admit your true feelings to yourself, no? Kailangan mo maging totoo sa sarili mo, no? Kailangan mo may mga bagay na kung ano man yung mga gusto mo o hangarin mo, yun yung mga bagay na kailangan mo unahin at tuparin. At sinasabi dito, this is something would do you need to forgive? May mga bagay na kailangan mong bitawan, lalo-lalo na yung bigat na mga pinagdaanan, no? At sinasabi sa'yo dito, kumbaga, tapusin mo na, no? Yung mga bagay na nangyari sa nakaraan, na maaaring paulit-ulit pa rin, no? Na binabalik-balikan, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo, na kailangan mo ng
baguhin ang sistema at may mga bagay na matutupad naman sa mga pangarap mo. Isa lang to sa nagbibigay blockages sa'yo. Kaya hindi ka makausad. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Yin and yang oracle card, this is a lack and doubt. No? Kumbaga, nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. No? Nagkakaroon ka ng doubt and fear, represent guys. And this is something celebration. Magsi-celebrate ka, this is something gift and abundance. Na may kasaganahan naghihintay sa'yo, don't stay, no? Don't stay dyan sa isang situation na alam mong bangungot lamang. And this is an avoidance. Iwasan na, di ba? So let's see guys, no? What is additional messages with the synchronicities? What is the synchronicities represent what? Oh, shaman. So, see, so, this is something the moon, no? This is something the moon na maaring, kumbaga, may mga bagay na matutupad na sa'yo. This is something spiritual guidance, no? Kumbaga, ginagabayan ka ng ating angel spirit. May mga pangitain na may mga mensahe sa'yo. Ang ating mga angel spirit with an angel's number, angel signs, no? Na kailangan mong maliwanagan. This is something father figure, guys. This is something ancestors, no? Kumbaga, kung may mga mahal sa buhay ka or tatay ka na yumaon, maaring ginagabayan ka ng tatay mo. O, this is something a father figure na maaring, kung kailangan mo ng, advices with your father, no? So, let's see, guys, what is additional messages with, Archangel Michael, messages for you. Eternal love, no? May pag-ibig na wagas talaga dito yung panghabang buhay. Kaya wag kang magstay sa isang bagay na, di ba? Na kasinungalingan lang. You created this situation and you have the power to change it, no? Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din makakagawa ng parang para makalaya ka dyan. Okay, let's see what is additional messages with an angel's answer. Angel's answer represent what? One more card, please. Okay, there's a no, and this is an unlikely. May mga bagay na hindi mo magugustuhan. May mga bagay na ayaw mong gawin. May mga bagay na kailangan mong gawin, pero kumbaga hindi mo, parang wala sa wisyo mo. And this is something within the next few months. So, kumbaga sa mga susunod na sa mga susunod na buwan, may magbabago na sa buhay mo, no? Kailangan mo lang humindi, no? Yung mga bagay na alam mong hindi dapat at hindi tama. So, let's see what is the chakra messages. So, there's a guilt, no? May galit talaga or something galit talaga ang namamayagpag dito, and this is something impartiality. Kailangan mo maging balance, no? Maging balance, this is something mysticism. May misteryo talaga dito. No? Kaya ka nangyayari yan sa buhay mo, kaya ka lagi nabibigo, nasasaktan, lagi kang iniiwan, or lagi ka pinaglalaroan dahil may mga bagay o tao sa sitwasyon mo, ginawang ka ng eksena. No? Additional messages. And this is something survival, no? Maaring kumbaga nakaka-survive ka, may mga bagay dyan na maaring makaalis ka na, matapos na, no? And of course, this is something on taking action. Kailangan mo lang mag-take ng action, guys, na para matapos na lahat ng mga kaguluhan nito. This is something environment. Gumamit talaga siya ng element, no? This is something element talaga. Gumamit siya ng elemento para talagang mabaliw ka or parang, di ba? Para marami pumasok sa isip mo. This is something daydream, no? Marami talaga pumasok na imagination sa'yo. It's a something ambition, guys, no? But, kumbaga, doon kanya dinaan para mabaliw ka. So, let's see what is the Monsology. Emotional running high, na magiging emotional ka na this time. And this is something you and your loved ones are safe. No? Yung mga mahal mo sa buhay, safe naman daw. And the answer yun is coming. No? Yung mga katanungan, no? At mga problema mo, maaaring masagot na. Yung gusto mong masagot, maaaring kumaganan dito na. And there's a release your ex. I told you. Kailangan mo na pakawalan tong ex mo. It's a toxic relationship. And there's a healing family issues, no? Meron talagang with a toxic ex or toxic relationship and toxic family. Additional messages with an angel spirit guides. With an angel spirit, so this is something in death, no? With an ending and a new beginning. May mga bagay na matatapos na. At may mga bagay na magsisimula na with an abundance. Kasaganahan talaga ay maaari magsimula na sa'yo, no? At let's see what is Archangel Raphael messages. Archangel Raphael messages for you. And this is something children, no? Kumbaga naapektuhan yung mga anak mo dito, guys. And this is something easy does it, no? Kumbaga binibigyan ka na ng opportunity, may mga bagay na kailangan mo i-let go para magtuloy-tuloy yung healing sa'yo, ha?
Kumbaga, nag-i-stay ka pa eh, no? Maaaring nagbubulag-bulaga ka or na either, martyr ka pa sa situation, ha? Marupok ka pa. There's a speaker, guys, ginagamitan ka ng orasyon, no? And this is something body work. So, kailangan mo ng exercise, no? And of course, massage, and there's some music. No? Kailangan mo rin ng mga music para ma-relieve yung stress or something, magkaroon ka ng healing dyan, guys. Additional messages with an angel spirit. And because this is something, wait, may mga bagay na kailangan mong hintayin, no? Hindi naman yan agad-agad eh, no? Wala naman, hindi naman instant na mawawala naman yan kagad. Kumbaga, kailangan mag-heal yan naturally, no? Kailangan mo ng unwind, guys. Kailangan mo kumawala sa situation, kailangan mo umalis, kumbaga, libangin yung sarili mo. Let's see what is the energy. The energy represents the door to the volume, no? Bukas ang pintuan para sa pagbabago sa finances, and the sun card represent success and of course awakening, no? Kumbaga, this is something enlightenment. May mga bagay na maglilinaw sa iyo, magdadala sa iyo ng success, no? Kumbaga, magtatagumpay ka. Kumbaga, nililiwanagan or hinihimay-himay na sa iyo, no? Yung mga bagay na nasa harapan mo. Kumbaga ini-enlighten na sa iyo, nililinaw na sa iyo yung mga bagay na kailangan mo talaga. O yung mga sitwasyon, yung mga tao sa sitwasyon mo na inaalis yung mga taong hindi makakatulong sa iyo, no? Let's see what is the Jesus loving quotes. Kasi inaalis siya ng ating Panginoon kasi hindi siya kasama in the near future, guys. And sinasabi to, your heavenly Father know that you have need all of you of this. Now, kumbaga, alam daw ng ating Panginoon na lahat ng mga bagay na hinihingi mo ay kailangan mo, pero may mga bagay dyan na hindi karapat-dapat para sa iyo. And ako sinasabi dito ng ating Panginoon, I am the good shepherd given his life from the sheep. So see, kumbaga, ang ating Panginoon dahil binibigay sa iyo yung mga bagay na alam niya makakatulong sa iyo, lalo na sa mundong ginagalaw mo at alam niya yung mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. So let's see, guys, what is additional messages with an angel's number. For an angel's number represent a 24 for good times. Now, this is something a good times. You're worthy of affection, leisure, and a pleasure. If you tell your family and friends how you feel, you'll find that you all of the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. So, see? Kumbaga, mahalin mo yung sarili mo at mahalin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo, no? May mga bagay kasi that pinagtutulakan mo yung mga taong talagang importante at nagmamahal sa'yo, no? Kasi may mga bagay na pinaniniwalaan ka, no? Dahil sa kahibangan, dahil sa pagmamahal, no? So, let's see what is the messages of life. At sinasabi dito, messages of life represent overcoming. So, sinasabi dito, guys, today is a great school of life. I practice self-discovery by acknowledging my fears. Anger and ego separates me from my divinity. I allow the light to grow inside me. This is the life gives me the power to reign over my inner kingdom. Today, I overcome all that separates me from the life that is my truest self. No? At sinasabi dito na parang unti-unti mo mauunawaan sa sarili mo, no? Ihaharap sa iyo yung mga bagay na kinakatakutan mo. Ihaharap sa iyo yung mga bagay na ayaw mong mangyari. Yan yung mga bagay na magpapatatag sa iyo bilang isang tao. At sinasabi dito sa iyo, there's a trusting. So, kailangan mo magtiwala, no? Sa ating Panginoon, sa tumdong ginagalawan mo. At sinasabi dito, today, I trust in God. No matter what happened, as my day unfold, I remember to remain in a harmony. I will maintain my sense of humor, and I will keep my focus on God loves for me. In this way, I will minimize drama and increase my inner spiritual strength. So see, mas matalasin na tanggapin mo ang sariling kaalaman at kakayanan mo, at pinapakita dito na alisin mo ang ego, drama, no, at emote and pride sa buhay mo. Kasi yun yung magbibigay ng negativity sa iyo. So kailangan mong tanggapin at mahalin, no, yung mga bagay na inahain ng ating Panginoon. Kasi may mga bagay na unti-unti mo nang may unti-unti mo na mauunawaan, unti-unti mo na matutuklasan sa sarili mong kaalaman. So guys, this is something a weekly gabay for the month of August 17 hanggang August 23 for the sign of Capricorn. So Capri, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumapaw na biyayang manubalik sa inyo, at maraming salamat po, and see you in the next video. Bye-bye and babush!